Impeachment trial. This is a numbers game. This is a political issue. Magandang araw mga kababayan. Tapos na po yung election pero ongoing pa po yung canvassing ng resulta po ng election. At malinaw naman, nakita na po natin kung sino po yung nanguna, sino po yung huli. Kumbaga, tapos na kung sino yung mga nanalong dosing kandidato ng 2025 midterm election. Nakalungkot dahil karamihan po sa PDP ay talagang hindi po nakapasok. Kaya alam nyo, no? Hindi pa rin mawawala yung pagdududa po natin na posibleng totoo, no, itong 5 milyon na daya, no, at kung paano nila ito ginawa, kung paano ka linis, no, yan po ay hindi natin alam. Pero sana kung totoo man na may dayaan, sana po ay madiscovery po ito ng mga eksperto. At alam natin, marami po yung overvote, marami po yung hindi lumalabas, yung kanilang mga talagang ibinuto. Samantalang sabi ng Comelec ay posibleng baka nakalimutan lang kung sino ang kanilang binuto at wala naman daw pong ebidensya. Alam mo yung hahanapan ka ng ebidensya pero pinagbawalan ka na picturean o videohan ang iyong resibo, ang iyong mga ibinuto. Diba isang malaking panggagago po yan, no? Ngayon sabihin nasaan yung resibo, nasaan yung video, nasaan yung picture. Hindi nga po pwede. Anyway, balik po tayo mga kababayan po natin sa impeachment ni Vice President Sara. Ano po yung mangyayari at posibilidad, no? Sino po yung posibleng buboto po sa impeachment ni Vice President Sara? Base po sa analysis ni Attorney Harry Roque, so kilalang Duterte supporters at ngayon ay ginigipit ng Marcos administration na nasa dahig ngayon, para sa kanya is panalo at walang silbi na po ang impeachment na gagawin kay Vice President Sara. Unang-una, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcolita, Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar. Yan po ay confirm, no, na kay BP Sara yan. Sa atin yan. Pia Cayetano, 50-50, no? Pero malaki ang posibilidad na hindi po yan pipirma sa impeachment. Bam Aquino, hindi natin alam kung ano ang kanyang naging kasunduan sa Iglesia ni Cristo, kung bakit siya inendorso. No? Alam natin ang advokasya po ng Iglesia ni Cristo ay kontra sa impeachment. So malaki ang posibilidad na lahat na kanyang inendorso ay nagkaroon ng kasunduan na hindi pipirma sa impeachment kung sila po ay mananalo. Malaki po yung posibilidad. Pero siyempre, Aquino ito, kalaban ng mga Duterte, and of course si Kiko, no, malinaw po na ito ay pipirma talaga sa impeachment. Dahil mataas din ang kanilang ambisyon sa politika. Tandaan natin, si Kiko is nakalaban din po yan ni Vice President Sara at as Vice President, no, nakaraang 2022 national and presidential election. Pero yung mga nakaupong senador ngayon, of course, no, Senator Robin Padilla, ako sigurado ako, okay, Senator Robin Padilla, si Ligarda, Villanueva, Subere, Estrada, so of course si Peter Cayetano o si Alan Cayetano, and GB Ejercito. So kung i-add po natin yung 5, yung bagong re-elect na mga senador, no, plus itong nasa listahan ko na 7, agad 12 na po yan yung kukontra sa impeachment. So kailangan lang siyam yung kukontra, no, para hindi matuloy ang impeachment. Pero may nakita na po tayo dito, 12 na agad ito, plus yung mga bagong muling uupo at bagong uupo sa Senado. So the rest, halos hindi na natin mapagkatiwalaan yan. Of course, si Gatchalian, so tagilid tayo dyan. Rizal Ontiveros, malinaw na for impeachment po yan. And of course, si Quezon de Quilay, malinaw na for impeachment po yan. No? Mga kababayan po natin. At sino ba bang nakaupo, no? At halos hindi ko na-memorize. Anyway, para sa akin na nga, is talagang wala na, no? Burado na po itong impeachment. Otherwise, itong mga nabanggit ko na mga nakaupo ngayon, which is GB Ejercito, Peter Cayetano, Jingo Estrada, Subere, Villanueva, and Ligarda, kung sila po ay madadala sa Sohol. So, posibleng may impeach si Vice President Sara. Pero palagay ko hindi naman, lalo na po itong si Villanueva and Subere, Estrada, and Ejercito. Palagay ko yung mga ito is Cayetano, so Ligarda lang kung may medyo pagdududa. Pero itong mga ito is malaki ang tiwala ko sa kanila, mga kababayan po natin. Anyway, pakinggan po natin itong sinasabi po ni Attorney Harry Roque. Senate race daw. Sagit lang, mali ata yung napindot natin. Ito po. Ang balita, abay, maski gusto nilang tanggalin
ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Bilangin natin. 5 ang nanalo sa atin ngayon. 5. Bongo, De La Rosa, Marcoleta, Villar, Marcos. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? Well, nandyan po yung dalawang Cayetano. Nandyan po ang Joel Villanueva. Nandyan po ang dalawang Estrada. 11 na po yan na sa tingin ko boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi 11 yan, lahat yan, pinangampanya ni Inday Sara kung hindi lang 2016 ng 2019. Diba? So tingin ko, wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin sa WAD Committee, bye now! Bye. So, congratulations po dahil kumbaga panalo din po si Atty. Harry Roque dahil marami po sa mga nagwalang hiya sa kanya ay natanggal. So, si Bungalon, si Abante, si Castro, of course hindi nanalo, si Brosas, wala din, hindi rin ito nanalo yung mga PI na ito, no? At si Dalipe, hindi rin po sila nanalo, no? Yung may iba pa rin na natitira, pero karamihan po is naligwak na po. Si Zamora, naligwak din po si Zamora. So, okay yan. Kumbaga, maturing din at tagumpay po si Atty. Harry Roque. And of course, itong laro ng impeachment kay Vice President Sara, mga kababayan po natin. And sabi nga po ni Jingo Estrada, no? Wala na makakapigil. Tuloy na po ang proseso ng impeachment na gagawin sa Senado. Pero ang tanong po natin, magtatagumpay po ba sila? Mga kababayan po natin, si Jingo Estrada, biktima rin po sila sa proseso ng impeachment. No, at ang kanyang ama, kumbaga, no, syempre masakit pa rin sa kanila dahil kung legality po yung pagbabasihan, no, numbers game kasi ang impeachment. At kung ebidensya naman, hindi na rin kasi tumitingin ang kagaya ng nangyari po kay Vice President Sara, mga kababayan po natin. Hindi kasi tumitingin sila sa ebidensya o yung ground ng impeachment o yung article of impeachment o para kay Vice President Sara, no? Ang tinitingnan po nila is makatanggap sila, no, ng kanilang ipamudmod na ayuda. So, di umanay, tumanggap sila lahat ng pumirma ng impeachment, pati yung humabol ng 150 million. At nakita natin, no, kahit kulilat, kahit marami ng galit, kahit marami ng ayaw, nananalo pa rin. Dahil sa, ang iba ay nadala talaga sa ayuda. Nadala sa paakap-akap, no, sa PAX-AX. Kagaya dyan sa dalawang distrito po sa Manila, alam natin mahina po sila, napakalakas po yung endorso ni Mayor Isko, endorso po ni Vice President Sara. Alas dikit lang yung lamang pera lang yung nagpapanalo sa kanila. Imagine mo kay Valeriano, almost 6,000 lang. Napakaliit lang po yan. So pera nga, gapangan. Pangalawa si Chua, 4,000 lang yung difference niya kay Apple Nieto. Talagang ayun na, kaya nakakalungkot na marami po sa mga taga Maynila, talagang natakot po sila, no, nang sinabihan po sila na kailangan botohin ito dahil binigyan po kayo. Kung hindi kayo boboto, no, hahabulin kayo. Kaya marami po ang sinunod kahit ayaw nila dahil nabigyan ng pera, nabigyan ng ayuda. So, binoto pa rin nila itong mga buaya na nandyan sa Maynila. Ang tanongan ni Bibi Sara, sino yung pangalan ng buaya dito sa inyong distrito? O Chihuahua and Enk Valeriano. Pero good job sa 6th District dahil kahit sila ay nakatanggap ng pera at ayuda, nilampaso nila si Abante. Sige, punta tayo mga kababayan po natin sa komento po nitong si Jingo Estrada patungkol po sa mangyayaring proseso ng impeachment ni Vice President Sara. At dito pa lang malalaman natin kung si Jingo Estrada po ba ay papabor or kukontra sa magiging impeachment ni Vice President. Senate race daw ay magiging susi sa magiging kinabukasan ni VP Sara. It depends on the composition of the next group of senators. Ito ba usapin ng sino yung kakampi ng mga Duterte at sino ang kakampi ng mga Marcos? Regardless, kasi Depende sa impeachment trial, this is a numbers game. This is a Numbers game, kaalyado sa politika. political issue. This is not a legal issue. Diba? Politika ito. So, This is not a legal issue dahil siya alam niya na ilang bisis na po siya dumaan ng proseso ng impeachment
Di ba? Ay Justice Corona, I think pumerma si Jing. This is a numbers game. Pero still, di ba, as a legislator, dapat bumuo kayo alinsunod sa mga... Yes, alinsunod sa mga ebidensya na represent sa amin. But at the end of the day, numbers game pa rin yan. Kung saan ka naka-align. So, kaya pala, ganun. So, kaya po mga kababayan po natin, numbers game ang impeachment. Kaya sa nakikita po nating numero ngayon, mukhang mababasura po yung impeachment ni Vice President Sara. At ilang po sa mga kasama, no, yung mga panel para mag-present ng impeachment ni Vice President Sara from House of Representatives, ilan po sa kanila ay natanggal na. So, God is God. No? At least nakatikim po sila ng talagang hagupit ng pag-endorso ni Vice President Sara. Munti ka na yan si Valeriano o si Chua. No? Munti ka na yan. At nakikita ko dito, nakaramdam po sila ng sakit ng banat ni Vice President Sara. So, malaki po yung impluwensya ng endorso ni Vice President Sara. At posibleng yan ay maghinay-hinay pagdating po ng itong 2025, 2026, 2027. Dahil sigurado, pagdating ng 2028, malamang, no? Kung nanalo sila ngayon, malamang hindi na po sila mananalo sa susunod na eleksyon. Tandaan natin yan. Dahil sa tindi po, no? Kaunti lang po yung time ng pag-endorso ni Vice President Sara doon sa mga ilang kongresista. Pero marami po yung nasaktan, marami po yung umaray. Si Luis Tro, muntika na rin, no? Sa Batangas. So, talagang dikit yung laban at makikita natin talagang ma-impluwensya yung endorsement ni Vice President Sara. Ilalong-lalo na kung pagdating ng 2028. Paano pa, no? Next midterm election, kung si VP Sara na ang naging Vice Presidente natin. And tandaan po natin mga kababayan, pagdating naman po nitong national election, so 2027, sigurado marami na po yung lilipat dyan. Dahil kung titignan nila yung numero ni Tambaloslos, no, napakababa. At hindi naman lahat, no, na inendorso ni Tambaloslos. At sa Region 8, sa kanyang lugar, sa kanyang baluarte mismo, sa First District of Leyte or sa Tacloban, nanalo po yung Team Duterte. So, yung pakiusap niya na mag-block voting din sila, mag-straight vote sila doon sa alyansa, wala namang sumunod Tingnan mo yung sa kanya, no? Wala nga sa kalahati yung taong bumuto sa kanya kahit wala po siyang kalaban. So, ngayon numbers game, abangan po natin yan, no? At excited na rin po tayo, no, sa pagbukas ng Senado. Sayang lang, hindi nakaupo yung mga matatalino at magaling maisog palaban po natin ng mga senador. Pero, alam natin, no? At hindi po dito magwawakas yung laban po ni Atty. Vic Rodriguez, Atty. Raul Ampino, Atty. Jimmy Bundok, of course, si P. Salvador, Pastor Apollo Kibuloy, and GB Hinlo. Alam ko magpapatuloy po, no, yung laban ng mga maisog na ito kahit sila po ay hindi man nakaupo sa Senado. Maraming salamat at yan po yung ating panibagong update. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang bansa.